Good morning guys! Good morning sa inyong lahat po dyan ng mga grade 8 students and also sa ating partner na si Tutor Marky. Tutor Marky, are you there? Yes, Tutor Z, hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga learners. Yes, so today, grade 8 learners, again, this is Tutor C from SDO Tarlac Province and Sir Marky is from... I am Sir Markin. I am from SDO Bulacan. Hello po sa mga taga Bulacan dyan. Very good. So, kamusta Tutor Marky sa after 1 week ng after ng presentation natin last time? Well, after po nung presentation natin, talagang nakaka-excite po talaga na magbigay po tayo ng tulong sa ating mga estudyante na nahihirapan po sa pagsagot po nila ng module. At saka, weekly talaga inaabangan sa school nga po namin talagang, ay sir, kailan po ba yung ganyan? Kailan po ba yung ganito? So kanina po, actually nung last week po, pinost ko na po lahat nung schedule po ng Itulay from grade 7 hanggang senior high school po. Yes, very good, Tutor Marky. And speaking of our school, Tutor Marky, gusto ko lang mag-shout out sa aking mga bossing dito sa Tarlac Province. Wow. Especially kay sa aming Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo Poson, sa Assistant Schools Division Superintendent namin, Dr. Armando Capili and Madam Maria Celina Vega, Chief Education Supervisor Noel Linsao, Dr. Paulino Depano, and Ma'am Angeline Nango sa aming Schools District. So may babatiin ka ba, Sir Marky? Yes, syempre papatalo pa naman ako, Tutor Z. Binabati ko nga po pala ang aking SDS po namin, si Dr. Zenaide Mostoles, ang aming pong EPS for Science, Dr. Marnela Garcia, ang aking school head na si Sir Roberto G. Laganaw, at syempre ang aking head teacher, si Ma'am Annalyn R. Domingo, and of course sa Science Department po mula sa Santa Lucia National High School. Yes, and of course, let me add po yung aming EPS ng Science na si Sir Dr. Conrado Domingo and aking bossing na si Ma'am Julian Miranda. So are you ready for today's episode natin, Tutor Marky? Yes, sir. Ready na. Siyempre sa ating mga kabid-agham natin dyan, sa aking mga grade 8 learners, handang-handa na rin. Very good. So before we proceed, Tutor Marky, batiin mo muna yung ating mga viewers na palagi nag-aabang sa atin. Yes, so dito nakikita natin sa comments po. Hello po kay Romeline Salmerano Lebilia from Taguranao High School from SDO Cotabato. Kamusta naman po yun, Sir Izzy? Ang layo. Hello din po kay Jenny May Yu Eustaquio, grade 8 Einstein, watching from Lalo National High School, SDO Cagayan Region 2. And of course, si Nida Glais, watching from Kalikwag National High School, Schools Division of, what is it? Iloilo siguro to? Okay, yes. Iloilo. Good afternoon po sa inyong lahat at sa mga grade 8 learners po natin. So, yes, good afternoon po sa inyong lahat dyan and thank you for tuning in. And today, Tutor Marky, it is our part 2 ng ating topic last time, which is forces. Yes. And we will be continuing this. Siyempre, review lang yung ibang parts and also gagawin natin yung mga ibang activities. Okay? Yes. All right. So it's Monday once again, Science 8 learners. Ito ay Itulay online tutorial and every Monday, kaya nga kulay green ang atin nasa screen. It's because it's Science Day Monday. And today it's going to be Science 8. And you are with me again, Tutor C, SDO Tarlac Province, and Tutor Marky from SDO Bulacan. So again, part 2, force. Let's go ahead and continue. Tutor Marky, ano ba yung basihan ng ating discussion ngayon? And of course, so sabi nga po ni Tutor Z, ito ay continuation ng ating topic from week 1. Of course, yes, ang ating objective for this afternoon also is to investigate the relationship between the amount of force applied and the mass of the object to the amount of change in the object's motion. That is correct. And of course, nakikita nyo per week, 1 week actually, because part 2 kasi ito ng week na yon, Tutor Marky. Yes. All right. So we also have now Bong Jeron. Good afternoon, watching here by Bayog National High School. Romulo Heron Jr. G Math teacher. Clemente Sally. Hello, Sir Kevs. Good job. We are SLNHS. Are proud of you. Very good, Tutor Marky. And hello watching po from Ramon National High School, SDO Isabela Region 2. So let's proceed, Tutor Marky. Yes po. Game.
Alright, so we're gonna be starting with a review po, class, no? So pagtutulungan namin ni Tutor Marky na ma-refresh ang inyong mga memories. But take note po, ako personally, Tutor Marky, I don't want my students to memorize kasi yan yung tipong pag nadapa or may ibang nangyari, nakakalimutan na. So whenever we study science, it should be something na namamaster natin para kahit may apo na tayo, kayang-kaya nating maalala yung lahat na natutunan natin. Okay? Yes, of course, hindi lang po, syempre, dadagdag ko na rin po, kailangan din syempre na-apply, Tutor Z, lahat ng mga natutunan po natin sa science. Tama po ba? Tama yon, tama yon. Ayan. Kaya nga, science is life, Tutor Marky. Alright, so Tutor Marky, I'm gonna start with this one. Force, basically, class, yung push or pull. So kahit anong bagay, kahit anong auction, basta merong paghila at pagtulak, kahit na hindi nagbabago, Tutor Marky. For example, etong kamay ko, tinulak ko, hindi nagbabagong pwesto, merong force pa rin yan, of course, and can be defined based on observed effects or what it does. However, forces do not always cause motion. Sabi ko nga, meron time na may pwersa, pero hindi walang pagbabago. Tutor Marky? Okay po, and of course, just review po, we have different terms to talk about. First one is the magnitude. Sabi nga po natin, ito yung strength or gaano kalakas yung isang puwersa na ina-apply natin dun sa isang object or dun sa isang tao. Second po, yung direction, kung saan po papunta yung force na ina-apply po natin. Third is the point of application, kung saan po papunta or kung saan yung location ng force na ina-apply natin. And of course, yung line of application, ito yung straight line, okay po, na kung saan parallel yung direction din po ng force. That Okay is po, ulitin correct. po, magnitude, direction, point of application, and line of action. Alright, so before we proceed, meron din po tayo kay Francine Panalangin from Santa Lucia National High School, Bulacan din. Good afternoon po, good PM po from Judilyn Coma, Northern Corner District Division of Apayao, Angel Jamaica Antonio, HSSDO Bulacan, Eileen Salonga Mejares, hello Sir Kevin, Patrick J. Valderrama, Patrick JZ, and everyone. Babalikan po natin yan mamaya. Yan nga. Ito yung nakita natin last time, Tutor Marky, bibigyan lang natin ng refresher course sila. So, for example, ito yung ball. Siyempre, yung nagbibigay ng puwersa, Tutor Marky, yan yung tinatawag na applied force. Yung kung saan nanggaling ang puwersa, di ba? And then, kung gaano kalakas, yun nga yung sinabi ni Tutor Marky na ang tawag dun sa strength ng applied force ay magnitude. Kung saan dumikit yung puwersa para mai-apply, yun naman tinatawag na point of application. In this case, sa bolang ito, dito yung point of application. Pagkatapos nun, sabi ni Tutor Marky ay line of action. So basically, ano lang yan, kung imaginary line, kung saan ba yung direction ng action na susundan ng direction ng puwersa or ng reaction. Yes. Yun. So papunta siya doon. Alright. Ay, mali, doon. Yes. Doon. And kapag isusulat natin, Tutor Marky, ang symbol ng force, it's always capital letter F, di ba? F. Yes po. Yes. Tapos kung ano yung pinanggalingan, kasi hindi kompleto yan, class, laging isusulat yan with capital letter. Tapos small letters naman, or small size letters, yung pinanggalingan ng force. For example, yung last time, boy, kasi siya yung nag-apply ng force. Meron din tayong air, mamaya i-discuss natin yan. Tapos meron din tayong, Tutor Marky, naalala mo ba kapag small letter F? Anong klaseng force yung small letter F? Kunwari, kung estudyante ko. Dasot mo na naman ako, Sir Tutor Z. F, nakalimutan ko, Tutor Z. Paggasgas, Tutor Marky, paggasgas. Friction. Very good. So, kasi nga, yung friction, Tutor Marky, parehas na letter F. Letter F. So para po ma-distinguish kung ano yung friction at saka yung force, yung small letter, yung po yung ginagamit natin as a sign for friction. Yes, and yung F, source yung ng capital letter force. F. Yes po. Right. And in last example natin, marami pa yan na topic na natin, pero last example is yung G for gravity kasi yun yung nag-apply ng force, of course. Alright, Tutor Marky? Of course, bago po natin i-abot, hi lang po ako kay
kila Priscilla Monsod, happy viewing po, kay Raven Manuel, kay Chloe Viernes, kay Erica Dane San Diego, Son, Cristel Antonio, Allen Joy Mendoza, Ma'am Annalyn Reyes Domingo. Hello po, ma'am. Okay po, for the magnitude po, we have different units na ginagamit for the force. So we have here, the first one is the Newton. Okay, it is a symbol, capital letter N. So sabi nga po dito, for meter, kilogram, and second, or NKS system. So also used by International System of Units. So second po unit natin is the dyne, or DYN, or DIN, for the centimeter, gram, second system. And of course, yung third one po is yung pounds, or yung symbol po niya is LBS, for the foot, pound, second system. Alright, very good, Tutor Marky. Gusto ko lang basahin ito. James Franchico, hi po. I'm James from Tarlac. Hello, fellow Tarlacenyo. Aaron A. Smilio from Ramon National High School, and Beverly Joyce Lungayan. Good afternoon sa Ramon National High School din. Siya nang galing. Yes, Tutor Marky, actually sabi mo nga, yung Newton is also for International System of Units, di ba? Kasi ito naman talaga yung ginagamit natin kapag nagsusukat tayo ng force. Kahit dito sa Pilipinas, na meron lang yung dyne at saka pounds kasi ginagamit din sila internationally. Pero science learners, Filipino science learners, dito tayo sa Newton nakafocus. Okay? All right. And of course, Tutor Marky, we have two types of forces. Okay, so we have po the contact and the non-contact. So ulitin lang po natin, no, kapag sinabing contact, ang pinakaano po dyan is magkadikit physically, also forces acting on objects in physical contact. So when we talk about non-contact, okay po, syempre kabaliktaran ng contact, hindi po sila magkadikit. So although merong force na na-apply, hindi nga lang po magkadikit. Alright? Yes. Bigyan natin sila ng example, Tutor Marky, review. Unang contact force example natin, class, is yung applied. Pag sinabing applied, ordinary English word lang yan, ibinigay. Okay? Kumbaga, kapag may binigay ka, ang tawag dun sa binigay na yon na uri ng puwersa ay applied force. Kaya nga, common, letter F. Tapos sabihin nyo lang sa small letters kung sino yung nagbigay ng contact force na yon. Tutor Marky? Okay po, for the second type of contact force, we have the friction. So ito yung kaninang nabanggit ni Tutor Zina, yung parang nagkakaskasan or nagkikis-kisan. So ito yung tinatawag na friction. So the friction acting against or an opposite an object in contact. So kung yung isang object ay pakaliwa, yung isang object naman ay kanan. Pero magkadikit sila. So yun yung friction. Yes. Tandaan nyo lang na pag friction, ito yung magkadikit na nagkokontrahan. Kahit na nakabaliktad, nakapatayo, basta mayroong dalawang magkadikit na nagkontrahan, friction portion nag-e-exist doon. Okay? Alright, so next naman natin, tulad nga ni ito yata yung example ko, pero ayan, ito pala. Ito, Tutor Marky, yung hindi natin nabanggit last time. Dito po ako tumitingin kasi nandito si Tutor Marky. Okay? Ito hindi natin nabanggit last time. Kapag may nalalaglag na object, Tutor Marky, for example, may binato tayo or meron tayong nilaglag sa building or tumalon sa eroplano, meron pa ring friction force yun. Hindi natin nakikita. Bakit? Looking at Tutor Marky, we have a falling object. Ano sa tingin mo ito na hindi natin nakikita pag may nalalaglag na tumatama sa falling object? Pinalaki ko lang. Nararamdaman po ba natin yan? Yes, that's correct. Ito po ba ay nakikita po natin? Hindi. Hindi po. Ay, hindi po natin nakikita. So, nag-start po ba siya sa letter A? Yes, that's correct. Ay, tao ba to? Bagay ba nagpipinoy niyo po tayo? Alright. Siyempre, ang tawag dito, Tutor Marky, with three-letter word. It's a three-letter word. Three? Yes, air. Ay, sinabi ko yung sagot. It's air. Etong class ay air molecules. Hindi natin nakikita, but tandaan natin na matters are everywhere. Diba? Meron tayong solid, may liquid and gas. Hindi man nakikita yung gases, object din po yan. Super liit nga lang, kaya hindi natin makita. So they also have surfaces and mass and body. So kapag meron na Tutor Marky na nalalaglag, sa friction po to, pag may nalalaglag, actually, yan, air molecules, nahuhulog ang object,
bumabangga yung mga air molecules sa objects na yon. Kaya mapapansin nyo, ay merong time na pwede siyang malaglag ng diretso, merong time na pwede siyang malaglag na mababawasan yung speed kasi may bumabangga na hindi nakikita, 'di ba? It's the same thing class sa lumilipad na bagay. Pansinin niyo yung kapag nakasakay kayo sa sasakyan, wag niyo nga lang gagawin Tutor Marky. Tapos yung pag nilabas niyo yung kamay niyo, 'di ba? Gumaganon yung kamay, parang may tumutulak. Ganun. Yes, kasi nga kahit hindi nakikita yung air molecules, nandyan sila at bumabangga. At dahil bumabangga sila, lumalampas Tutor Marky, lumalampas yung mga air molecules at nagkakaroon ng friction. Yon, i-illustrate natin ito. Yan. So umaandar, sumasalubong yung mga air molecules, tapos bumabangga, naggagasgasan. Kaya nga meron din tayong tinatawag na air friction. At ang symbol nito ay F at saka yung source ng friction, force, air. Okay? So kapag air friction class ang isusulat nyo, it's capital F and then yung AIR na mas maliit lang. Tutor Marky? Yes po. So, bago ko po banggitin yung isang type ng contact force, hello po kay Luis Ann Aguilar, kay Aleja May Supnet, Solara Cabonitalia, kay Jaris Agno, kay Francine, nawala na si Chloe Viernes. Ayan, tama. Nagsagot siya, air po. Air resistance, Yes. sabi ni Clark. Okay, si Francine, ganun din. So, ang next po nating type ng contact force is the normal force. So, it is a force acting in perpendicular to the surface of the object in contact with. So, ito po ay merong, ito po ay may symbol na Fn. So, kumbaga, kung perpendicular po siya, kung ito po ay yung force na N, ito po yung normal force, syempre, may, kumbaga, magkaiba po sila ng, direction. Or kung magka-perpendicular. That is correct. And let me add Tutor Marky. To further illustrate yung normal force, ano nga ba yung normal force? Actually, ito yung tinatawag na Tutor Marky na balance. For example, kuha ako ng isang drawing dito. Ito yung, for example, surface, nagpatong ka ng isang object, nakikita ba? Ayan. Yes. Natural, syempre, every object merong pwersang pababa, di ba, Tutor Marky? Yes po. So, yun ang tinatawag na either yung weight, kung object lang, or yung gravity. So, for example, Tutor Marky, 3 newtons ang weight nito, yung force niya. Yung normal force na tinatawag, yun yung pambalanse. Whatever that is force existing dun sa kabila, ang normal force ay ganun din. Kasi nga, para mag-rest. Halimbawa, nagpatong tayo ng book sa lamesa, syempre, para hindi yan umalis ng mag-isa, kailangan kontrahin niya yung bigat niya. At para hindi siya gumalaw, pantay na puwersa dapat. Yung weight niya, kapantay yung normal force sa kabila. And yung drawing kanina, Tutor Marky, kaya nakatabingi, kasi susundan ng normal force yung pinagpapatungan. So, yan yung normal force. Ito yung parang pinaka-force niya, kokontrahin ng normal force, pero susundan niya yung pinagpapatungan niya. Okay? So again, class, ang normal force is the balance force, yung bumabalanse sa isa pang puwersa. Okay? Tutor Marky? Okay po. So, batiin ko nga ulit po natin si Ma'am Grace Parungaw. Hello po. Kay Andrew Sembrano, kay Alison May Moneda, kay Jing, nawala. kay Sir Kevin Domingo, hello po. Shout out from Castor Alvear National High School, SDO Calamba. Kay J.I. Pimentel, and of course, Andrea Nicole Marie Gonzalez. Hello there. And of course, next po ay yung tension force. Ito yung nabanggit po ni Tutor Yuzi nung nakaraan na yung, kumbaga yung may mga nakabitin. Tama po ba, Tutor Yuzi? Ito Yes, yung mga, that's correct. And of course, yung sa mga bridges, ina-apply din natin to. So, it is of course countering the stretching. So, gaya like for example, kapag may goma tayo, so since na-stretch natin siya, so tension force yung na-apply po natin doon as well as yung mga nakabitin. So, example yung chandelier, yung mga nakabitin po nating mga pictures, something like that. Tension force ang na-apply or present dun sa particular na application na yun. Tutor Z? Yes, that's correct. And si Sir Richard, Tutor Marky,
Sir Richard Vidal, nagpapa-shout out from Catmon Integrated School, SDO Malabon City. Maraming salamat Hello po, po. Sir And Richard. hello po kay Okay. Sir Antonio Maipa. Hello po, good afternoon po. Yes. Dadagdag ko lang, Tutor Marky, para ma-expand natin yung knowledge natin about tension force. Doon po sa module natin, class, kasi ako, I love science. Ayaw ko yung nandito lang. Kasi science is everywhere eh. Kaya hindi pwedeng ang idea ng science ay nakalagay lang sa isang maliit na lalagyan. Ang tension force po ay hindi lang sa mga kable, tali, at yung mga gumagalaw na pwedeng batakin. Lahat ng bagay na may kinakapitan, tapos humihila siya para kumontra, tension force po yung pagkapit na yon. Sabi nga ni Tutor Marky kanina, sa bridges, sa mga bubong, applicable po yon. Here is an example, Tutor Marky, katulad nito. Di ba? Siyempre, kapag katulad nito nasa baba, kapag merong bridge na ganyan, may bigat sa gitna. Siyempre, itutulak niya pababa, di ba? Pero kakapit yung tulay doon sa dalawang dulo. Yung pwersang yun ng pagkapit, yun yung tension force. Ganon din dito sa bubong, kapag tinapakan mo or humahangin, kung saan nakakapit, pumipwersa rin yun ng tension force kasi lalabanan niya. And meron pang isang form ang tension force. Ang tinatawag natin doon ay yung torsion. Ang ibig sabihin ng torsion, yung pinapalipit mo, tama ba yung word ko? Yung tinitwist mong ganon. Siyempre, di ba, imagine niyo po, kunwari tali yan. Pag pinipihit nyo ng ganon, meron kang hiblang nahihila. Di ba? So, meron na namang pagbatak. So, anything na may pagbatak, tali man yan, bakal, kahoy, o kahit ikaw, inihila ka dito, ganyan, may tension force po yan, okay? Wag lang nating ilimit sa mga tali. Tutor Marky? Okay po. So, thank you very much po, Sir Tutor Z. So, ibati po ulit ako kay Sid J, kay Joyce Delumen, kay Patrick J. Valderrama. Hello, kay Maylene Kabakungan. Hello there, kay Mark William Gregorio, and kay Alexandra Pelayo. So, next po is yung non-contact forces. So, sabi nga po natin, kapag contact, magkadikit. Ngayon naman po, non-contact, hindi siya magkadikit, pero merong force na present. So, one good example nga po dyan is yung gravitational force. So, gravitational force, sabi dito, is attraction between two objects. So, nakikita natin yung sa picture, isang example natin dyan is yung Earth at saka yung Moon. So, merong force na nag-a-apply between Earth and Moon, naghihilaan sila, pero walang nakadikit, walang pagdikit na nakalagay. Or walang hindi sila nakadikit, non-contact, pero merong existence ng force. That is correct. And ang shortcut nito, Tutor Marky? Ay, of course, ang symbol po niya, yung capital letter F, force, and small letter G for the gravitational or yung gravity. Very good. And let me just add, Tutor Marky, na syempre, dahil ang gravitational force ay pababa, maliban doon, yung object mismo, meron pang isang uri ng force na connected sa gravitational force. At yun nga yung nakikita nyo ngayon sa screen, which is yung weight niya. Kasi nga, Tutor Marky, ang gravity ay galing dun sa kabilang body eh. Pero yung sarili mong body, maliban sa may sarili kang gravitational force, meron ka ring bigat. Diba? So, pwersa rin po yun. Alright, so kung isusulat pala natin to, syempre W. And let me share yung isa pa na Tutor Marky na ang nakaka-apekto sa gravitational force actually ay yung mass at saka yung distance. Ano ibig sabihin ng mass? Ito yung kung gaano kasiksik or kung gaano kadaming matter ang laman mo. Diba? Katulad ng balloon, ang matter lang naman niya dyan yung nasa skin eh. Pero yung maliit na bato hanggang loob may laman yun, di ba? So, doon nagkakatalo. At yung layo, kasi kung masyado nang malayo at hindi na kayang abutin ng gravitational force, mahirap nang hilahin, di ba? Opo. Yes, and eto, reminder ko lang, Tutor Marky, pati sa mga teachers, kasi hanggang ngayon medyo nalilito pa. Ako nga, nung estudyante ako, nalito. Pag nagtitimbang po tayo sa school, fellow teachers din, hindi po weight ang tinitimbang ng dalawang yan, okay? Yung pong merong ina-adjust sa taas, ang sinusukat dyan ay yung dami ng laman ng bata. Kung marami ba siyang laman o kakaunti, di ba? Pero yung weight, yan po yung hila ng gravity pababa. Kaya yung tinatapakan yon. So magkaiba ang mass at magkaiba ang weight. Alright. Tutor Marky? Yes po.
So, next po natin ay yung magnetic. So, another example or another type ng non-contact force is yung magnetic. So, dito ko natin nabanggit yung attraction tsaka yung repulsion. So, kapag attraction, magnetic attraction, okay, magkaiba yung pole. So, ano yung pole, sir? So, ito yung matagpuan sa magnet, yung magkabilang dulo. Either north pole or south pole. So, dito sa example natin, sa figure number 14. So, opposite poles attract. So, kung makikita nyo, magkaiba, merong north pole dito, merong south pole dito, pero magkalapit. So, therefore, attraction. So, the force is attraction. However, yung sa ilalim naman, dito sa second picture, magkaparehas na north pole. So, therefore, ang force na present dito ay force of repulsion. So same thing kapag ito ay S or South Pole as well as ito ay another S or South Pole, same thing, parehas sila, same or light poles, force of repulsion, Tutor Z, ang nakalagay or present dun sa application na yon. That is correct. And kaya po kasama yan, Science 8 learners doon sa listahan ng mga forces is because going back sa basic definition, it's push or pull. Dahil ang magnetic poles natin ay pwedeng mag-push or mag-pull, considered siya as a type of force. All right, thank you, Tutor Marky. All right, let me start with this one, Tutor Marky. May characteristic tayo ng forces. Malapit na tayo sa brand new topic natin, Tutor Marky. Kasi ang topic natin na bago ay yung pagko-compute mamaya. All right, pero bago yan, characteristics muna tayo. Pag-balance, ito yung pantay, ang puwersang binibigay, either pagtulak, parehas ang puwersa, paghila, at dahil doon no changes or walang pagbabagong nangyayari, at pagdating sa computation, zero ang net force. Ano ibig sabihin ng net force? Ang net force ay yung total ng kinompute mong persa. Pinagsama mo yung persa, pantay, kaya walang pagbabago, usually positive negative yun eh. 'Di ba, Tutor Marky, sa math, pag if you add positive and negative, magiging minus? Yes po. Yes. So for example, yung isa 300 Newton, kapantay niya yung kalaban niya, negative 300 Newton. Walang mananalo kasi pag pinag-add mo yung dalawa, positive, negative, magiging minus zero net force. That is correct. Tutor Marky, and balance? So, kapag sinabi naman pong nating unbalance, so ibig sabihin, yung may nakakahigit. Ito yung natandaan ko binanggit po ni Tutor Izzy nung nakaraan, may nakakahigit. So, kung ang balance, parehas sila, parehas na meron or parehas na wala. Kapag unbalance, merong mas lamang or may nakakahigit. So, the different strength of force applied causing a change. So, pwedeng change, bakit may nakakahigit? Nakakahigit na pwedeng mas malaki yung isa, mas malaki yung isa, mas mabilis yung isa, okay, mas mahaba yung isa, okay, mas mabilis yung isa. So, that is unbalanced force. That is correct. And tulad nga ng sabi ko po kanina, yung net or resultant ay hindi naman talaga characteristic ng force, kundi ito yung computation na. So sabi dito, Tutor Marky, it is the sum of all forces acting on an object. Grade 8 students, pag sinabing sum, mag-a-add tayo. So basically, addition lang to, pero kung negative at positive ang i-add natin, syempre, alam na this, di ba? Magma-minus kayo nun, syempre. When we combine forces to determine the net or resultant force. And take note, class and Tutor Marky, we only compute forces acting along the same line of action. Ibig sabihin, kung merong pwersang horizontal, magkaibang direction, basta isang linya lang sila, kahit hindi magkatapat, basta ganon, yung parang ganyan, yun ang i-compute natin or pag ganyang pataas. For example, meron tayong horizontal, meron tayong sumangang ganito, Tutor Marky, ang mako-compute lang natin yung nandito. Kasi na sumusunod sila sa same line of action. Hindi na natin isasali to, although may number, kaya huwag kayong malilito doon, mga class 8 learners. And unlike science din, Tutor Marky, paano ba magano ito? Paano ba natin ina-assign? Kasi class, hindi ginagamit yung symbols para sa answer, no? Ginagamit lang to, Tutor Marky, para malaman natin kung mag-plus ba tayo or magma-minus. So kapag nakuha na natin yung sagot, tanggalin nyo na yung ginamit na sign. So para malaman nyo kung ipa-plus, positive ba siya or negative, kung ang direksyon, take note class, Tutor Marky, direksyon hindi yung kung nasaan siya. Alright?
Kung ang direction ay pakanan or pataas, ipa-positive sign mo yan. Kung ang direction ng pwersa ay pababa or towards the left side, ine-negative mo yan. Halimbawa, Tutor Marky, may object tayo. Nasa kanan ka, tumulak ka. Although nasa kanan si Tutor Marky, hindi automatic positive kasi ang tinitingnan natin ay yung direction ng pwersa. Kung nasa kanan siya, tinulak niya yung nasa gitna naming dalawa, papuntang left. So, ang sign nun ay negative. Tandaan niyo yan mga klasa. Munti ko na sabi mga bata, hindi na pala mga bata. Okay. So, ituloy ko to, Tutor Marky, para may belo ka mamaya. Example po na tayo, nandito na tayo sa computation. Vertical ito. So, tulad nga ng sabi ko, yung nakasunod lang sa parehong linya ang i-compute natin. Ito yung example kanina lang, normal force class. Ano ulit yung normal force? Ito yung kumukontrang pwersa para ibalanse or labanan yung kabila. So makikita nyo, ang gravitational pull, hinihila yung libro, 3 newtons negative to Tutor Marky, di ba? Kasi pababa. Siyempre, papantayin yan ng normal force pataas naman. 3 newtons din, pero positive kasi nga, ang direction ay up. Pataas po. Yes, that is correct. So, Tutor Marky, this is an example ng gagawin nating computation. Una class, pag magko-compute kayo, you write the capital letter F for the word force, okay? And then, yung sinabi natin na ilagay nyo kung anong uri ng puwersa yon. In this case, na nagko-compute tayo, it's always the word net, okay? And then, ang pinaka-formula natin, ito class ay yung symbol ng summation or yung total sa pag-a-add, Tutor Marky, right? Yes po. Or, ito tinatawag din po natin yan, sigma. Yes, sigma. Alright. And of course, ito yung letter F for force. So, papakita natin, Tutor Marky, an example. So, in this case, vertical tayo, Fn, yung normal natin, pataas, Fg, yung pababa. So, kapag binigay natin yung number, Tutor Marky, yung Fn ay 3n positive kasi pataas siya. Ipa-plus natin yung Fg, negative 3 Newton, yung n is Newton class ha, sinushortcut ko lang n, ganun. Pababa naman siya kaya negative. So, ano magiging sagot dyan, Tutor Marky? So, 3, so positive 3, tapos plus yung isa pa negative 3. So, therefore, ang sagot po dyan ay 0. That is correct. And again, ito ay ibig sabihin, balance. Tutor Marky. Yes. Hindi mananal. Yes. Sige po. Nakalimutan ko banggitin kanina yung newtons. Kaya sabi ko lang 0. 0 Yeah. newton. Alright. Actually, may kulang pa dyan, Tutor Marky, na hindi ko alam kung nailagay ko. Hindi ko nga nailagay. Wait lang. Baka nandito. Alright. Pag ito yung kulang dyan, class, na meron naman doon sa susunod. Kapag net force ang kino-compute natin, Tutor Marky, yung sagot natin ay merong comma, tapos yung kung saan papunta. Di ba? Alright. So, dahil dito, kaya wala pong nakasulat dito kasi wala siyang pupuntahan. Balanse, nandun lang siya sa ibabaw ng table. Pero mamaya, kapag yung naglabanan ay may nanalong isa, kung saan papunta yung nanalo, yung pwersa niya, ilalagay natin siya dito. Alright? Alright, Tutor Marky, bilang may student. Para live. Ayun, nakita ko. Si Nenita Martin Tolentino, 0. Very good. Alright. Si Francine Panalangin, King Dave Agner Tunog, very good sa inyo. Very good. Tristan Arellano. Again, don't memorize, master. Alright, Tutor Marky, try mo nga. Kunwari, estudyante ka. Ay, sige po. Sige po. So, ako mag-explain, sir? Yes, yes. Okay po. So, we have here another example. So, kung makikita po natin sa picture, dalawang team, sa Team A and Team B. So, makita po natin dito, yung Team A, meron siyang force na, or applied force na 1,000 Newton. So, pahila. Pahila, papunta po sa left. At yung yung Team B po, meron naman siyang 1,300 Newton na hinihila din nila at ito ay papunta ng kanan. So, therefore, mas malaki if we're going to compare the force nung dalawang team, higit na mas malaki yung force na na-apply nung Team B. Very good.
Okay Yes, po. very good, tutor. Tutor Marky. So, very good. Obviously, mas malaki nga yung isa, di ba? Yung team B. Alright, so i-compute na natin yung tutor Marky. And sabi ko nga, the symbol tutor Marky depends on the direction. So, ano sa tingin mo ang symbol nitong team A? Is it negative or positive? So, is it negative, tutor Z? Yes, it's negative because it's going towards the Left. left. Mali yata yung kamay natin. Ito yan. Left, okay. Left, ayan. How about Left. this one, Tutor Marky? Yung puwersa niya, is it positive or negative for Team B? So, ang team B po, so since papunta siya ng right, so therefore, ito ay positive. Alright, so very good, Tutor Marky. Okay, so FA, FB, of course, basic ng pagsusulat ng formula. At ito nga siya, yung FA is negative because it's going to the left. Di ba nga, left and down negative, up and right is positive. So, kung ito ay negative at ito naman ang positive, what is the net force for this picture, Tutor Marky? Okay, siguro po tanungin natin yung mga kabidaagham po natin dyan. So sa tingin nyo, grade 8 learners, ano yung kaya yung sagot dito sa problem natin? Okay? So, merong Team A, meron tayong negative 1,000 Newton. So, dahil napunta siya ng left. Yung Team B, meron namang siyang 1,300 Newton. So, alright. And meron din ako nakikita dito, Nenita Martin Tolentino, positive 300 to the right. Tingnan nga natin. Okay. Very good. Kasi nga, alright. Bakit naging 300 class? Kasi nga, positive and negative, di ba, subtraction yun. And dahil mas malaki yung 1,300, 1,300, yung sign niyang susundan natin. Pero basically, Tutor Marky and class, pagdating dito, pag nakasagot na kayo, tinatanggal na natin yung sign. Kasi nga, para lang yun sa pagko-compute. Kaya ang final answer natin is 300 Newton to the right. Yan ang kompletong sagot. May nanalo, kaya to the right. Kung balance, walang to the right, of course. Tutor Marky, try mo nga ito. Okay po, bago na rin, nakatama din po dito si Emmanuel Cita Rosa, si Francine Panalangin, si John Darrell Mendoza, hello, congrats, si Patrick J. Valderrama, si Nika Lumibaw Veloso, si King Dave Agnir Tunog, and Luis Ann Aguilar, ayan. Alright, and so, si Tristan Arellano. Okay po. Yes. Alright. So, Tutor Marky, babasahin ko sa iyo ito. Case number 1, 2 boys pulling from the same direction. Dalawa sila nasa parehong kanan. Both are exerting 5 newtons of force each. So, pag sinulat natin to, Tutor Marky, syempre, FA, FB, pareha silang kanan, pareha silang positive, of course. Yan. So, anong sagot dito, Tutor Marky, from our participants? Ayan, syempre, tanong natin yung mga grade 8 participants natin. Hello there! Ano kaya ang sagot dito? Pakitulungan nga kung grade 8 learners. Ano kaya ang sagot dito? Kung parehas naman ang direction ng dalawang bodies, papunta ng right. Alright. Ano po kaya? So, wag po na, ayan, okay, may nakasagot, may nakatama na po tayo. Tutor Z, hello, congrats kay Clark Marvin Adolor. Okay, ang sagot niya is 10 Newton to the right. That is correct. So, Tutor Marky, may nakikita ako mga tamang numbers, pero tandaan nyo, class grade 8, pag net force o resultant force, kasama lagi sa sagot yung kung saan papunta. Okay? Kasi kung yung ano lang, yung number lang at saka yung n, force lang yun. Pero ang hinahanap natin ay net force. Okay? Alright, case number 2, Tutor Marky, we have 2 boys pulling from opposite directions. Boy A exerts 10 Newton, nandun siya, nandito. At yung boy B is 5 Newton. So, sino sa tingin mo or nyo, class 8 or grade 8, sino sa kanilang dalawa ang negative at sino ang positive? Okay. Ulitin natin na, si boy A, meron siyang 10 Newton. Okay, si boy B, meron siyang 5 Newton. So, nakalito on opposite direction. Pakatandaan natin grade 8 ha, kapag ang sagot natin, dapat merong direction kasi vector quantity itong force po natin. Yes. Ayan. And nakikita ko, Tutor Marky, Annalisa Sambilay, Kailaw, 10 Newton to the right.
Hindi ko alam kung ito yating kanina. Okay, yung kaninang question. Alright, A, negative, B, positive. Alright, tingnan nga natin, Tutor Marky, from Patrick J. Balderrama. Very good. Yung A nga ang negative, Tutor Marky and Patrick. And Chloe Biernes. Very good, Chloe. Ganun din yung iba. Babasahin ni Tutor Marky mamaya. Kasi nga, yung A ay papuntang left. Dito, left. Tapos yung B ay papunta sa right. Kaya siya yung negative, siya naman yung positive. Ano naman ang sagot dito ngayon? Ano kaya ang sagot? Ayan. So negative, positive, pinag-plus natin. Isama nyo yung direction, ha? Parang nagsusulat yata si Tutor Marky, nagsasagot sa papel. Hindi po. Naghihintay pa, ayun. So may nagsagot, sabi ni Karen A. Adelan, 5 Newton to the left. Okay, try natin. Sabas pasok nyo lang yung sagot nyo, tapos babasahin ni Tutor Marky yan. Okay, negative 10 Newton plus positive 5 Newton, tapos net result, kaya may direction, is equal to negative 5 Newton, or tanggalin natin symbol, 5 Newton to the left. Sino kaya nakasagot, Tutor Marky? Okay, meron po, ayan, nawala. Ayan, si Francine Panalangin, so 5 Newton to the left, si Judy Lynn Kama, si Beverly Lungayan, si... Ano ba? Ayan, si Anzi Kane Garcia Sakdalan, si Nika Veloso, sir. Wow, and Marniel Kyle Lustre Ramos. All right. Okay, tingnan nga natin. Ay, hindi pala makikita yung susunod. Okay, case number 3, guys. Galing tayo, Tutor Marky and grade 8, sa case number 2. Okay, case number 2. Pumasok sa eksena si boy letter C. Barkada niya kasi si A, Tutor Marky. Kaaway niya yung si boy B. Tinulungan niya ngayon si Boy C, tinulungan niya si Boy A, at si Boy C ay nagbigay ng 5 Newton na dagdag na pwersa. So class and Tutor Marky, ang numbers natin dyan ay si FA ay negative 10, si FB ay 5 positive kasi siya yung nasa right, at si FC ay 5 negative. Ang magiging computation natin dyan, class, ganito. Sa module, Tutor Marky, ginawa nila yung FA plus FB plus FC. Science is just normal thing eh. Huwag na natin pahirapan kung ano yung diskarte na naisip mo. Ganyan, ang naisip ko, pagsabahin na lang yung kaliwa. Diba? Kaya FA plus C plus yung sa kabila na FB. So tingnan natin ang numbers, Tutor Marky. Yan. Ayan. So meron tayong pinag-add dito, tapos meron pa tayo dito. So, ang sagot natin dyan, Tutor Marky, tinitingnan ko kasi yung oras natin. Okay. Ang sagot natin, Tutor Marky, ay negative 15 newtons. Okay. So, pero meron akong tanong, bakit naging negative 15? Di ba pag negative plus negative is positive? Sa tingin mo, Tutor Marky. Di ba? Negative plus negative is positive. Lilinawin ko, class, kung bakit siya negative. Kasi ang tinutukoy natin dito, Tutor Marky, ay yung direction ng puwersa. Yes, di ba ang papunta sa left ay negative? So yung numbers, positive ang sagot mo. Pero dahil papunta siya sa left, negative sign. Ano ngayon ang sagot dito? So, tingnan natin yung sagot ng mga bata. So, tingnan natin. So, sabi ni Patrick J. Valderrama, 10 Newton to the left. Alright, so very good, Patrick. It's 10 Newton to the left. Negative 10, Tutor Marky, pero pagdating sa sagot, tatanggalin na natin yung sign, of course. Very good, Patrick. Patrick ba? Mika, Nenita, Martin Tolentino, and Jairus Agno. Alright, yes. Okay, can you answer the next question? Uutang na naman tayo, Tutor Marky. Mabilisan lang po ito para mag-enjoy naman yung mga sumasagot sa atin. Alright, eto, Tutor Marky. Meron tayong wheelbarrow, class. Ang laman niyan ay 1,000 Newton na bato. Okay, 1,000 Newton na bato. Letter A, may pumasok na lalaki, ang binigay niya para buhatin yan ay 500 Newton. Yan. A, will he be able to move the wheelbarrow? Yes or no? Sa'yo na yung letter B mamaya, Tutor Marky. Okay po. Ang tanong lang po ay yes or no. Sa 500 Newton na binigay ni unang tao,
kaya bang pagalawin yung 1,000 Newton na wheelbarrow? Tutor Marky? So natin yung mga, okay, meron na sa dito, no daw, sabi ni Lenny. Yes naman, sabi ni Judy Lynn. Sabi ni Jillian, no. Sabi ni Patrick J, no sir. Alright, very good. The correct answer, Tutor Marky, is no. Is no. Kasi nga, lamang pa rin yung bigat ng binubuhat nila. Okay, Tutor Marky, second question, letter B. Okay, isang mabilisang tanong lang po, okay po? So suppose another man tried to help him, okay, may nagmabuting loob na tulungan siya and exerted a force of 500 Newton. So will they be able to move the wheelbarrow? Okay? Yes or no? Yes or no? May nagdag na 500 Newton. Okay, so based po sa comments po natin from grade 8, so merong no, meron ding At nag-yes na, ayan. Alright. So ano po kaya ang sagot, Tutor Z? Ang tamang sagot dito, class, ay no. Bakit, Tutor Marky? Ito yung tinatawag nating zero net force. Nagbalanse, di ba? So, kumbaga, naglaban sila pero dahil pantay ang kanilang lakas, walang nanalo. So, letter C, Tutor Marky, last one. Okay, for our last question, another man saw their struggle in pushing the wheelbarrow. He tried to help them. Okay, he exerted a force of 400 Newton. Will the three of them move the wheelbarrow? Yes or a no? So may tumulong ulit. So nagdagdag ng 400 Newton. Yes. Okay? O yun, si Loris Ann Aguilar, she says, for letter C, yes. And at lahat ng sumunod ay yes. Yes That na. is, yun, John Daniel, yun, nakita natin sa screen. That is correct. Yes po yan kasi, syempre, nanalo na sila kontra dun sa 1,000 Newton lang. And Tutor Marky and everyone, ipapakita na natin sagot dito para hindi kami mapagalitan. Pero mababait naman sila. Okay, meron tayong box. Ito na yung tinatawag, Tutor Marky, na friction. Okay? May tinutulak tayong kahon, Tutor Marky, 250 Newtons. Ang lumalaban sa atin na friction force ay 200. So mga klase, papakita na lang namin yung formula i-explain ni Tutor Marky. Okay? So Tutor Marky, tatapusin ko lang ito and explain mo ito. Ayan. So kung makikita po natin, yung box ay may 250 Newton to the right. Okay po? To the right. So ibig sabihin to the right siya, therefore siya po ay positive. So isa pa po yung, since friction siya, at ito ay sumasalungat dun sa direction ng box, meron siyang 200 Newton. Since ang 200 Newton or yung frictional force ay papunta ng left, therefore, ito po ay magiging negative. So if we're going to do the mathematics, 250 plus 200, ayan. The answer is, okay, the answer is 50 Newton to the, ito na lang sagutin nyo. Ayun na. Saan? To the, wala okay. pa. Ikaw, Tutor Marky, ano sa tingin mo? To the left ba siya or to the right, grade 8? Okay, 50 Newton. To the left or to the right? To the right. Very good, Mika Esclavio and Karen A. Adelan. Okay, tama si Ninita Tolentino. That is correct. Alright, Tutor Marky, sa assessment class, dahil alam ko, alam natin, naintindihan naman na nila kung paano gawin yung computation. Okay, basta i-follow nyo lang kung saan papunta, negative, positive, depende sa direction, masasagot nyo na ito. Alright? And before we proceed, before we end this, Tutor Marky, and backstage, ito na po yung special na assignment mo na lang, Tutor Marky. Pakitingnan nyo kung may nakasagot last time. Lahat ng bagay ay merong gravitational force because lahat ng bagay na may mass ay merong paraan para makapaghila tulad nung nasa picture. Pero ang tanong, bakit nung nag-example ako, hindi ko mahilay maliit na bagay, mas malaki ako. The reason for that, class, is this. May kinalaman ng mass and distance, di ba? So basically, dito sa picture, mas malaki yung bata at maliit yung apple. So dapat, hihilahin niya yung apple, di ba, Tutor Marky? Kasi mas malakas yung niya, yung mas malaki yung mass niya. Pero hindi nangyayari. That's because we are standing on a bigger object. Yung, ano sa tingin mo, Tutor Marky, mas malaki?
Ito. Mas malaki. Ayan, ano kaya yan? Nakatapak po tayo sa Earth. Yes. Kaya nating hilahin yung maliit na object kasi may gravity tayo. Pero hindi natin magawa ngayon kasi mas malaki ang Earth sa atin. Kaya imbis na sa atin pupunta, sa baba pupunta Baba. yung object. Ayan yung idea ni Isaac Newton. Isaac Newton. Tama ba, Tutor Marky? Yes po, Tutor Z. Yes. Nung nakita niyang nalaglag yung apple at bakit daw papunta sa baba imbis na tumaas or pumunta sa kanan kaliwa. Alright? So, that's it. Okay. So, Tutor Marky, nag-enjoy ako ngayon. Nag-enjoy ka ba? Yes, Tutor Z. Enjoy na yun. Thank you din sa ating mga grade 8 learners na nakikiko-operate ngayong hapon, sa ating mga kabida agham dyan. Hello. Yes, and Tutor Marky, titingnan niya kung may nakasagot last week ng tama, 100 peso load for you. And again, everyone, this is Tutor C from SDO Tarlac Province, wishing you the best and have a pleasant day. Tutor Marky?